tayong 645 participants online. And then later on, of course, we will be hearing our legal officer. Okay, here we go. Si Sir Arvin Sese. 2, 1. Okay, good morning. This is all about the number of hours to be spent by a teacher in a school. If a teacher is in a school, the teaching and learning process should only go for 6 hours. That is only good for 6 hours. And after that, the remaining 2 hours to be spent by teachers because we are mandated by law under the Civil Service Commission because we do have the daily time record in which we are going to write down the number of hours or the time that we spent in the classroom in the case of the teachers. So again, I just would like to clarify this that the teacher or a teacher should have only 6 hours to be spent for teaching and learning, and the remaining 2 hours for the preparation of his or her lesson plans for the succeeding days, and among others. But if the remaining 2 hours is spent outside the school, the teacher can do it. Okay, tanungin ko nga muna thumbs up kung okay ang audio now or kung hindi pa rin o thumbs down pa rin yung iba. While others have already thumbs up dito. Okay, so thumbs up na siguro. Marami bang thumbs down? O baka yung yung iba sa ano nyo lang. We will repeat the video, no? So from the start, we will repeat the video. Two, one. Okay, good morning. This is all about the number of hours to be spent by a teacher in a school. If a teacher is in a school, the teaching and learning process should only go for 6 hours. That is only good for 6 hours. And after that, the remaining 2 hours to be spent by teachers because we are mandated by law under the Civil Service Commission because we do have the daily time record in which we are going to write down the number of hours or the time that we spent in the classroom in the case of the teachers. So again, I just would like to clarify this that the teacher or a teacher should have only 6 hours to be spent for teaching and learning, and the remaining 2 hours for the preparation of his or her lesson plans for the succeeding days, and among others. But if the remaining 2 hours is spent outside the school, the teacher can do it. The number of hours spent by the teacher or teachers in school should be reflected in the daily time record. The remaining 2 hours is spent by a teacher outside the school or outside the school premises doing the home visitation, just like, for example, to some of his or her learners, that should be reflected in the certificate of undertaking to be prepared by the teacher and submitted by the teacher at the end of the month. So the certificate of undertaking template is given to them, and that the remaining 2 hours spent by the teacher outside the school premises should be reflected there. So with that, thank you so much.
Anyway, that was our ASDS Sir Arvin Sese, and he talks about the time of our teaching and non-teaching. So you have heard it na yung mga time ng ating mga teachers, of course, is based on our issuances. We have the issuances from the civil service, and at the same time, we have the issuance from the DepEd. Now, at this point, ladies and gentlemen, tatawagin ko ngayon ang isa pa sa haligi ng ating DepEd na ang ating ginagalangan na legal officer. Tawagin natin si Sir Salvador T. Pilingon. Hello, Sir Bogs. Nandiyan ka na po ba? Si Sir Bogs, ipapaliwanag niya rin po sa atin further on the DepEd Order number 5 Series 2024. And then yung ating DepEd Order number 34 ba yun, Sir Bogs? Okay, mamaya tanungin na lang natin if you have queries. You can just raise your hand first para ma-recognize kayo. Hindi po pwedeng sabay-sabay tayong nagsasalita, no? So when you do some clarification or questions, please raise your hand for you to be recognized. Okay. So, nandyan na po ba si Sir Bogs? Sir Bogs? Okay. So, wala pa. Ipagpatuloy ko lang po, let's proceed to the next point of our discussion today, yung ating DCP equipment. Now, mayroon po mga nagdala ng DCP equipment sa opisina for the installation of the Project Camsur. Hindi nga po sana namin yun i-allow to install, but nakiusap naman yung mga schools na to wait for another few months or probably a few days para mapalitan ito at magamit nila yung DCP intended for the learners. Okay, yung mga DCP natin, mayroon pong mga nagsasabi na tawag dito, na condemn na din na naman daw yung DCP na yon. So if it is already condemned, much better kasi hindi na po yun naka tawag natin dito, hindi na po yung gagamitin ng mga bata. In other words, talagang dapat sana ay nakaset aside na yon. But others have used that DCP condemned equipment for, ito nga, yung iba, you are using it for the Project Camsur para magamit pa rin natin. Okay, I just would like to repeat this, nobody should use the DCP equipment for the purpose of making it as your daily time attendance or yung DCP Project Camsur natin. All right. Nandyan na ba si Sir Bogs? Are you here already? Pacheck mo daw kung all right. So next is yung time gap natin. Okay? But I will just discuss this to you later on. Okay, so siguro i-discuss ko na para habang hinihintay natin si Sir Bogs. Sir Bogs, nandiyan ka na po ba? Sige. I-discuss ko na muna. I'd like to present to you this sample of our time ng ating official time ng ating mga teachers. And ito po, makikita ninyo on the screen. Nakikita ba, Vince? All right. So as you can see here, this is the sample time schedule for teaching. Most of our teachers are coming to school as early as 6 o'clock, 6:30, 7 o'clock, 7:15 up to yung mga official time talaga nila na dapat magsimula. And the first period at the same time for the teachers is 7:30. So take for example this one, 7:30 ang actual time nila. Ang actual naman na dapat mag-out sila in the morning is 11:30. So take note, this is for the morning.
7:30 to 11:30 will give you how many hours? That is already 4 hours. Now, it's also different from the time that you have during afternoon. Others or yung schedule ng ibang mga teachers, ginagawa po nila 12:30. Why 12:30? Actually, yung first period ng mga teachers is supposed to be 1 o'clock in the afternoon. But they provided at least 30 minutes grace period before 1 o'clock para before 1 o'clock, nakapag-time in na sila in the afternoon. So that is the rationale of that. Hindi po yung ilalagay natin sa system natin sa Project Camsur na eksaktong 1 o'clock. Ang mangyayari niyan, malilate na po talaga yung mga teachers if that is your schedule. So 1 o'clock. So in this example, 12:30 ang nilagay natin. And of course, in your out, 4:30. 4:30 onward na yon. Okay. So if you're going to count this, you will be having 8 hours in a day and then 40 hours in a week. Okay. Now, dyan alam ko may mga katanungan pa tayo, but that would be answered by our legal officer in a little while. Now dito, let's go back. 7:30, kagaya nga ng nasabi ko, 7:30 dapat po ay that is our first period. Okay. But what will happen if you already come at 7:31, 7:32, 7:33, so on and so forth? So ang mangyayari po niyan, yung mga additional minutes ninyo, say for example 7:31, that's 1 minute, 7:32, that's 2 minutes. Yun ang mga magiging late ninyo. Okay? 2 minutes, 3 minutes, so on and so forth. So kailangan po huwag kayong lalampas doon sa actual time na ibinigay ninyo. If you are going to start at 7:30, it should be 7:30. Otherwise, you will be late, okay, in coming to your classroom or in your class. Okay. And then, what will happen if you come to school at 8 o'clock? So that's already 30 minutes, meaning you will be deducted 30 minutes, okay, if that happens. So 30 minutes deduction from your salary for the teachers. And then, of course, that ends at 11:30. Dapat nag-out ka 11:30. What will happen if you come 7:30 and you go out before 11:30? That's that simple analysis or analogy that you have acquired under time. Okay, so if you go out at 11, you have under time of 30 minutes. So kaya ang importante po talaga alam natin kung ano yung oras ng ating pagpasok at yung paglabas. Okay, so that would compute everything that you have rendered in a day. So from 7:30 to 11:30, that's your 4 hours services, full contact with your learners in the morning. Okay. Now, 11:30 onward, okay, 11:30 up to 12:29. Okay, if you can see here, 11:30 to 12:29, that is your supposed to be your time out in the morning. Okay, maliwanag po ba? Take note of that. Kung 11:30 ang out mo, so starting 11:30, 11:31, 11:32 up to 12:29, that is your time frame for your out in the morning. Now, 12:30, ito na, yung iba kasi, kaya nagkakaroon ng problema doon sa generated DTR, nagsample na sila actually yung ibang schools. Mayroong mga blanco. Kasi out sila 11:30 and nag-biometric ulit sila 12:15. In other words, pag 12:15, hindi pa po yun abot doon sa 12:30. Tingnan ninyo to. So yung 12:15, papasok po yun doon sa out in the morning. Ibig sabihin, ma-overwrite na o mapapatungan niya yung 11:30 na ginawa mo o nag-punch out ka or nag-biometric ka out in the morning. So ang mangyayari niyan, 12:15 ang magiging out mo and then magiging blanco na yung in mo in the afternoon. Ang iba naman, nag-last biometric sila, say for example 4:30, 4:30 would be your first
biometric in the afternoon, and then yun ang magiging mo in the afternoon. Okay, I will Sir. repeat ha. Ito po, kung ano po yung first attempt mo, let's go back to the morning. Kung ano yung first attempt mo of your biometric in the morning, kahit ilang beses ka pa nag-biometric para lang makasiguro, the first attempt of your biometric, yung po ang makakapture. Yun ang makakapture ng ating system. So nag-time in ka, for example, 7:20, and then nag-time in ka ulit 7:25. Nag-time in ka ulit 7:29. Alin yung makakapture niya doon? Yung yung pinakauna mo. Okay, so that is Sir, sabi. how we analyze, how we understand yung time in natin. But it's different from your time out. In the afternoon naman, kung ano yung pinaka-last attempt mo ng biometric, say for example, naglaog ka na in the afternoon, alas 3, pero nag-time in ka. Sa tumalaw ka alas 3 na ito, if that is the first attempt of your biometric, malaw po yan duman sa in the afternoon, 3 o'clock. In other words, pag dahil ka ulit nag-biometric, wala nang mag-a-appear doon sa out mo. Sir. Okay? Yes. Sir, may Sino po, bang? Mr. Vincent Manaog. Yes, Sir Vincent. Sir, regarding po digdi sa 7:30, 11:30, then 12:30 to 4:30. Kami po digdi sa Santa Isabel Elementary School, practice mi na po yan. Ang mga teacher, digdi man lang nagkakarakan, di man niya nag-uruli na. Pag ma-dismissin lang 11:30, sir, pag 12 o'clock in noon time, ang gabos pong agi, yaon yan sa laog kan eskwelahan para mag-remediation. Gustong sabihon, mayo pong nag-aalaw-agaw na agi sa luwas kan mga classroom. Instead, yaon po sinda sa mga rooms. Ang teacher, kung may pigigiribo, nag-supervise minsan kan remediation. And ako po particularly bilang school head, tigsasaro-saro ko po yan kada rooms. Ngunyan, mahigpiton po kita digdi sa 7:30 to 11:30, pero ang time na 12 day po palang pwede. Ano yun, sir? Day pwede ang? Day pwede kami, sir, mag-time in 12. Time in 12. Argan, sir, ang Project Consulta is flexible. So, ang time schedule nindo will be based on your school class program. So, hindi naman po talaga namin sinasabi. This is just an example for the sake of presenting it to you for a further understanding na dapat So, Arag Yes, po sir. kanay, sir. So 7:30 to 11:30, regular class schedule po yan. Iyan na talaga ang Pag, nindo, yan sa yes. class program. Ayo po, yan sa normal Okay. class program. Okay. Ang 12:30 to 1, sir. Almost remediation yan. Okay. Remediation yan malaog. So paano pa na-out mi kayan? So, kung iyan po ang sinasabi nindong remediation na from 12:30 to 1 o'clock, my From question 12 is, ano ang first period nindo of your subject in the afternoon? Anong oras ang first period? So usually, sir, ang first period ninda, mapun yan, 1 o'clock. Kailangan point ko po, ang sarong oras na 12 to 1, yaw na dyan ang extension services kan mga teacher eh. Dapat 6 o'clock, 6 hours contact time man lang po. Baga, kaya lang, tanailing kan mga teacher na rugado talagang mga agi, tiktukan COVID, kadakol kanday nakakabasa. Nagdo-double tempo kami as of last year. From 12 to 1, supervised remediation na po yan. Okay. Arkan, sir, I am not actually questioning your schedule in your school. What I am after is ito pong system na DTR monitoring system na dapat po ang kada sarong empleyado mahiling ta duman na igwa siya ning time in the morning, time out in the morning, and at the same time in the afternoon, and time out in the afternoon. Now, ngunyan, when it comes to time, pwede, sabi mo nga ni Kasubago, as early as 12, nagpupuro ang mga maestra, pwede man po nindong ilagduman sa time in the afternoon na 12 o'clock kung gusto nindo, na pwede na mag-time out, mag-time in the afternoon at 12 o'clock. Basta may igwa lang ning gap. So, day
po yan sir makaka-apekto duman sa system. Dai po yan. Hindi po Kaya yan nga yun epekto. yung saro sa mga ginigibutang clarification and Okay issues po and sir. concern sa Project Kamsur. So pwede po nindong i-manage ang time nindo sa school. So kung yan Okay po sir. ang kinakaipuan and yan ang nailing nindong paagi para ito hindi man talaga masasakitan na marian sa tuwing mga teachers. Taran-taman talaga ang iba kadakol dyan nagstay put na sa school for further improvement and remediation. Kagaya nga ng sabi mo Kasubago sir, may mga remediation classes sinda. Okay man po ito. So basta ang Okay, importante lang po maigwasin din time in, time out, time in, time out. So when it okay, comes last to kapot po sir. sige Last sa sir. kaputan po. Digdi po kaya sa work and financial plan ko sir. Digdi sa work and financial plan ko. Mhm. Sa January, February hanggang April sir. Linabulabo mi na po sir nin purchase sa repair. Mhm. Ang problema mi po sir digdi, ang natatadaan man na lang ining the following mga months from June up to December, mga mandatory na lang po ni sir. Mayo naman kaming pwedeng i-realize na pwedeng pagkunan kan pambakal nin machine. Kami po willing na maray tangani niya kung mahiling talaga kung anong klase kitang mag-service sa Banuan. Willing po kaming maray sir. Ang problema lang, mayo na kaming pundong pwedeng mabulnutan kaning pambakal kaning gamit. Okay. So araw ka ni sir bilang sarong IT officer and what we are after is for the system only. So I think mas maray kaya na magkiulay ka mo, magsurat ka mo kay SDS or whoever is responsible of your concern para ma-address man po 'yan. Kasi kung ako po hapoton, it's beyond my decision and it's beyond Correct my sir. my itong mga bagay na dahil ko naman pwedeng ang iba nga po diyan sabi ko nga ni Kasubagot, ang iba tigagamit na itong DCP package na minsan yan tigaalaw ko naman sana ta sabi ninda papalitan man niya sir si itong unit na to. So tawan lang kami ng kadikit na panahon. So ako man may mga akong problema yan. Basta ang importante gabos na yan. It's for the purpose of making our education in the school. Mag-araw ka pa kan Ah. delivery sa sa Kayo po tarpaulin Yes, sir. na yung Ma'am Gemma. delivery. Sandali po Ma'am Gemma. Arugod mo lang. Pare nga ni Sinda sir, may DCP package kami, warang po talaga. Anong school ka mo sir ulit? Santa Isabel Elementary School sir, buhi, negative po talaga. Mga Santa computer Isabel. nila. So we'll check that later on. Ayun po. Tingnan ko nga kung ano yan. Sige po, salamat na maray. Diyan po, mabatin na lang ko kuning kaso. Salamat po sa gabos. Okay, so thank you very much. Good morning, Sir Sir. Ping. Ah, Mr. Easy po from Calabanga Science High School. sandali. Is Mr. Attorney Pilingon already here? Sir Bogs? Nandiyan ka na po ba? Meron na kasi tayong 890 o nasa 900 ng participant. So I think we'll have to wait for another few minutes kay attorney para makapag-explain naman nung ano. Good morning, sir. Nandiyan na. All right. So attorney, andyan ka na po sir. I'll give you now the floor. Hello sir. Ngayon Attorney. kang Pat. Ko yan. Itong sa talinga. Headset. Attorney. Magayong kuta dyan. Magayong kuta dyan sa Pagada na daw giraray. Iko-niko.
Ayun. Na okay din, Sir Ping. Okay, so good morning everyone. I was invited by Sir Ping only this morning to give you some input about the 6 hours actual classroom teaching and the 2 hours ancillary. There are so many posts in the Facebook that I have seen the last week because of this program Project Kamsur, that accordingly about those who are assigned in the mountain, how are they going to go down as early, especially those who are at risk of landslide and other during calamities, and etc. So yun ang mga post na nakita ko sa Facebook kasi pinoproblema nila itong 8 hours na Project Kamsur. So may nagsasabi na mag-a-apply na daw ng flexi work or flexi time under the flexi time arrangement. Kaya sabi ko nga, bago pa man nagkaroon ng flexi ang civil service para sa mga non-teaching personnel, meron na tayong flexi sa DepEd. Actually, matagal nang naka-flexi ang DepEd. At hindi rin yan cover ng katulad ng mga regular na kung saan yung kanilang 8 hours magsisimula ng 8 o'clock hanggang 12, 1 to 5. Kasi ang teacher ay, una, mayroon tayong Magna Carta for Public School Teachers na doon nagsasabi na sa Magna Carta for Public School Teachers, talagang actual classroom teaching 6 hours. Now, what happened to the 2 hours? Ito ang sinasabi sa DO number 5, series of 2024 na hindi natin pwedeng santabi kasi bahagi ito ng ating pong department and of course ng ating civil service. Kaya ibig sabihin po, hindi naman tayo pwede magsabi na libre na tayo sa 8 hours. Pero may parameters naman na sinabi dyan, di ba? So, ang 6 hours, sabi diyan, teacher shall render 8 hours per day. So hindi po sinabi na 6 hours lang ang i-render na service. 8 hours pa rin. However, the 6 hours shall be devoted to actual classroom teaching. So malinaw na tayo sa actual classroom teaching. Magtuturo si teacher plus yung kanyang advisory o di kaya yung kanyang mga ancillary teaching related task na 2 hours. So 8 hours pa din po yun. 6 na oras sa actual classroom teaching and then yung TRA plus yung mga load nyo as advisor. Kasama na yun sa 6 hours. So, pwedeng 5 oras lang kayo talaga nagturo kasi yung 1 oras devoted sa class advising. So, pwede na po yan i-load ng mga school head pag gumagawa ng load ng mga teachers. Kasama na doon yung pagbibigay ng 1 hour para doon sa kanyang class advisorship o di kaya naman ay para sa kanyang mga related na teaching task. Ngayon, sinasabi dyan na the 2 remaining hours shall be allotted for work incidental to normal teaching duties which may be spent within or outside the school premises. I was listening to the concern of Mr. Manaog of Buhi South District about the teachers coming inside the school at 12:30 for the remediation. Tatandaan po natin na dapat ang mga teacher nakapagpapahinga ng 1 oras mula sa kanilang trabaho na kung saan kung sila po ay lalabas ng 11:30, dapat may 1 hour gap yon para sa susunod nilang trabaho. Iyon ay intended for the lunch. Kaya yung lunch break nila, halimbawa yung labas ay 11:30, so hanggang 12:30 dapat sila mayroong 1 hour na break. So, sa pagta-time in ba sila ng magta-time in sila ng eksaktong 12:30? Kung hindi siya malilate doon sa 12:30 dahil okay naman yung time in, dapat mga ganoon. Kasi 1 hour binibigay sa kanya ng gobyerno under the existing labor laws that we have na dapat 1 oras yung pahinga or lunch break yon para sa pag-prepare naman ng kumain ng maayos, kumain ng may dignidad. 1 oras yon. So, kung 11:30 yung out ng teacher, so hindi siya pwedeng pumasok ng 12 kasi 30 minutes. Dapat mga 1 hour yung gap niya para doon sa kanyang pagkain. So, yun. Ngayon, since sabi ko nga, unique masyado ang teacher, pagdating dyan, tingnan ninyo ang mga setup. For example, in Manila, they have 6 hours na
papasok alas 6, uuwi ng alas 12, papasok alas 12, uuwi ng alas 6, yung another group ng teacher. So, nakumpleto yung 6 hours, nakumpleto pa rin. Pero yung 2 hours, yun na po nga pwedeng gawin inside, pwedeng gawin outside. So, sana malinaw yun na 8 hours pa din. Sir, paano ngayon kung yung mga teacher ay lalabas ng 2 hours? O di kaya yung 1 hour niya ay doon sa loob ng 8 hours sa kalagitnaan, 'di ba? Nasa kalagitnaan yung bakante niya at doon niya ikokonsumo yung 2 hours. So, pero dun sa 2 hours, lalabas pa rin siya. Gusto ko lang kasi itong pakita sa inyo, hindi ko na yan i-detail yung mga sa baba pa. Paano ko konsumuhin yung 2 hours para makompleto pa rin yung 8 hours dyan sa program ni Sir Ping. Meron naman tayong Division DepEd Memo 53 Series 2024. Ito ay yung implementing guidelines ng DepEd Order number 5 Series of 2024. So ibig sabihin, i-share ko naman ito, na ang mga teachers, kung sakasakali na sila ay kukonsumo ng kanilang 2 hours sa loob ng 8 hours, hindi sa labas, ibig sabihin ay nandoon sila sa loob ng klase pero lalabas sila. Ito naman yung kanila pong panuntunan. Diba? Within or outside the school premises. Teachers' ancillary tasks, sabi po dyan sa number 4. The teacher's ancillary tasks that shall complete the 8-hour workday of teachers may be performed within or outside the school premises following these guidelines and procedures. Section 2.c of DO 16 Series 2009 shall remain in effect, stipulating that teachers who have rendered 6 hours of actual classroom teaching duly reflected in the daily time record shall be deemed to have completed the required daily working hours. They must not be considered under time and must not be subject to salary deduction. So, halimbawa doon sa program ni Sir Ping, halimbawa si School A, dahil overcrowded ang kanyang school, ay nag-program siya ng alas 6 hanggang alas 12, para merong shifting ng klase. So, yung shift A, papasok sila alas 6, lalabas ng alas 12. So, kung halimbawa naman ipoprogram nyo dyan sa inyong mga program, class program ay ganoon na papasok ng alas 6 tapos lalabas ng alas 12, so yun po ang mangyayari noon ay ipoprogram nyo din doon sa Project Camsur ng alas 6 hanggang alas 12. So, yun ang magiging magiging programming ninyo alas 6 hanggang alas 12 doon sa inyong doon sa inyong Project Camsur. Kasi kayo habi nga ni Sir Ping, flexible naman yung Project Camsur. So kung kayo ay magsiset ng schedule ng alas 6 para sa Group 1 or doon sa Shift A hanggang silang alas 12, na kompleto na nila yung 6 hours na actual classroom teaching na magre-reflect doon sa DTR. Siyempre, papasok sila alas 6, lalabas sila ng alas 12, di ba? So, ibig sabihin noon, nakompleto na nila yung 6 hours. Babayaran ba sila ng 8 hours? Siyempre, hindi, kasi hindi pa nga 8 hours. O, sir, paano ngayon yung 2 hours? So, yan na po ang sinasabi naman dyan sa letter B. O, di ba? Dyan sa letter B nakalagay, while Section D, Section 5A1 of the O5 Series 2024 does not require documentary evidence or accomplishment reports that summarize how they spent the 2 hours for ancillary. So ibig sabihin kayong mga school head na nandito, hindi nyo hahanapan yung inyong mga guro ng mga documentary evidence. Tabaka, tambak na yan, tambakan ka mo dyan. Aram nindo minsan ang mga teacher din, pag hinahagadan ng kung ano-ano, tatambakan man ka mo dyan. So tatambakan ka mo kan visual aid, tatambakan ka mo king ano-ano. That's why sinabi dyan, no documentary evidence or accomplishment reports that summarize only how they spent the 2 hours. This resolution must be harmonized with the Civil Service Resolution number 080096, which mandates DepEd to institute a mechanism to account for teachers' output in performing teacher ancillary tasks outside school premises. So wala kayong hihingiin, pero sinasabi pa rin that we have to institute mechanism to account for the teacher's output. So in this regard, any of the following shall be observed. So pwede niyong gamitin daw itong
One, if the teacher opts to leave the school premises during vacant period. Kasi, sir, paano kung ang pasok ko ay alas 8 hanggang alas 8:50 ng umaga or 8:45 ng umaga, for example, and then ang sunod ko na po ay alas 10. Sayang naman nung vacant hour ko doon. Nandun lang naman ako sa school. O ngayon, nandoon ka lang sa school during that vacant period. So, pero nagti-TRA ka na. Ibig sabihin, nagka-class record ka na. Nagre-record ka na ng mga output ng bata. Gagawa ka na ng visual aid. So yung 1 hour and, halimbawa, sunod mo ay alas 10 na. So 1 hour and 15 minutes, within the school yon na ginamit mo. So hindi ka doon sasabihin, hindi mo naman yung teaching load. Ang batawag naman natin noon during vacant period na yung ginamit mo na within the school premises. Diba? Nandun ka sa school, gumagawa ka ng visual aid, gumagawa ka ng gumagawa ka ng lesson plan. So hindi mo na kailangang magpatunay pa kay teacher or kay school head na ikaw ay Ngayon kung lalabas ka kasi kailangan ko, sir, bumili ng ng mga bagay para sa anak ko. Hindi po yung teaching related, personal yon. So wala ka doon bayad. Pero kung lalabas ka, sir, kailangan kong bisitahin yung aking pong estudyante na hindi pumasok during your vacant period na 1 hour and 45 minutes kasi naka-assign ka lang naman doon sa school kung saan yung community ay doon rin lang. So sir, pupuntahan ko yung bahay ng estudyante ko na dyan lang po sa malapit. So kukonsumuhin ko po yung 1 hour and 15 minutes na lalabas. Pagbalik ko, sir, magpapakita ka ngayon ng ng locator slip. 'Di ba? Nakalagay diyan, shall register or accomplish school logbook or locator slip. They have to indicate therein the reason while he or she is going for outside the school premises in relation to his task or to her task. So original copies or photocopies of this document shall be attached to the DTR. So ibig pong sabihin, yung ating pong vacant ay naandoon sa loob ng oras kung saan tayo dapat ay nasa school, kukonsumuhin natin within the school, wala kang proof na kailangang ipakita. Pero kung lalabas ka para konsumuhin mo yung bakante mo doon sa loob ka dapat, pero lumabas ka, kailangan mo ng locator slip. Pero dapat po yun ay related sa iyong task. Hindi para maglakwatsa, hindi para mangutang, hindi para kung saan pumunta, kundi teaching-related task po yun. Diba? Mamaya na yung ating mga nagre-raise ng hand. Sabi naman dyan, if the teacher choose to perform the ancillary task before or after the assigned classes, kayo naman ay magsasubmit ng certificate of undertaking. Sir, naka-assign po ako sa bukid. Ang oras po natin sa umaga, nagsisimula tayo ay 7:30, natatapos po tayo ng 11:30, 7:30, may recess yun na 20 minutes, so hindi rin po yun kasama sa babayaran sa inyo yung 20 minutes. So sabihin na natin na para ma-eksakto yung 4 hours sa umaga, 7:30 hanggang 11:50 kasi yung 20 minutes break, wala po yun bayad. So halimbawa, from 7:30 to 11:50, nakonsumo ko na, sir, 4 hours na nagturo ako doon. Naka 4 hours ka. And then, in the afternoon, 1 o'clock yung pasok. Lalabas ng alas 3. Kasi nakonsumo ko na, sir, 2 hours na nagturo ako. Paano na ngayon, sir, yung 2 hours, gusto ko sa labas ko na lang gagamitin. Kasi, sir, medyo makulimlim na ang panahon. Dadaan kami sa river, sa creek. Kailangan namin tumawid at nakakatakot, baka kami mahagip. So, kailangan po namin, alas 3, lumabas na. Diba? Gagamitin nyo naman po ang item number 2. If the teacher chooses to perform the teacher ancillary task before, ibig sabihin, papasok siya ng alas 10, yung kanyang 8 to 10 ay gagamitin niyang ancillary task. Papasok siya ng alas 10, lalabas po siya alas 5. Diba? Kasi yung kanyang 2 hours. Ngayon, since wala naman, sir, wala na yung schedule ng klase namin, that inibigyan kayo yung mga school head na i-arrange yung schedule in consultation with the teacher and the parent na kung saan
it's a win-win solution naman. Ibig sabihin, yung mga bata, kasi yung mga bata nagre-request, I was assigned in the mountain school. Pag nagdiklum na nga ni ang Mount Iriga, ang mga aki kayan ribukado na tamatos, mabalyonin tulay, mabalyonin sapa, aramta naman yan. That's why you can schedule that. Now, yung mga 2 hours na yon, kaya pwede pa sir makita yung taga-bukid bumababa na ng alas 3? Yes, of course. Pwede kayo makita ng community na bumababa na kayo ng alas 3. O, alimbawa, pumapasok kayo 7 o'clock, lalabas kayo 11 a.m., 11 to 12, lunch nyo, 12 pumasok kayo, alas 2 pa lang lalabas na kayo. Di ba? Kasi nga nakonsumo nyo na yung 6 hours na actual classroom teaching at yung mga bata natuto na doon sa 6 na oras na yon. Kaya pwede na rin kayong lumabas ng ngayon, kung kukonsumuhin nyo naman before that 6 hours or after the 6 hours, yung inyong 2 hours, gagamitan nyo naman ito ng Certificate of Undertaking to be attached to the DTR. Kaya anong problema nung marami na nagsasabing problema daw yung pagkakaroon na ngayon ng DTR na biometric. So ibig sabihin ba bago kayo nagba-biometric noon na naglalagbook, nag-autik ka mo sa logbook? Nag-autik ka mo sa bandy clock, nag-autik ka mo sa time record machine ninyo or time record logbook ninyo, di ba dae? So gusto sabihin, para lang ngunyan tatawan ng tanindiit na sistema na kung apudunta, project kamsur ni Sir Ping. Pero the same resulting effect, parehas pa din kang dati. Si 6 hours nindo dapat daw maapektuhan. Kasi ako baga ang presidente kang teachers organization sa buong Camarines Sur. I am the president of PPSTA chapter in Camarines Sur. So I am also protecting the interest of the teachers when it comes to the actual number of class hours that they are supposed to spend inside the classroom. Nagkataon lang I'm also a supervisor that we have to supervise na hindi rin sacrifice yung oras at panahon ng actual classroom contact and teaching ng mga bata. So kung gagamit kayo ng inyong 2 hours during your vacant period, gamit kayo ng inyong mga locator slip. Kung gagamit naman kayo ng inyong 2 hours before and after the 6 hours, gamit kayo ng Certificate of Undertaking to be attached in the DTR or to be attached to the DTR. Ilalagay nyo lang naman. Halimbawa, lumabas kayo ng alas 3 nung anong petsa ngayon? Petsa 14. Lalabas ako alas 3 mamayang hapon kasi tapos na yung aking 6 hours actual classroom teaching na konsumo ko na yun. Uuwi na ako kasi 3 o'clock na. So ilalagay nyo doon yung sa Certificate of Undertaking nyo for February 14 that you made a class record of the output of the children or of the learners. You made a lesson plan outside of the school. Kung sa inyo yan gigibuhon, anong pakiaram na kayan? Kasi nakalaag dyan outside of the school. So pwede yan sa harong, pwede sa hotel, pwede sa park, pwede sa SM, pwede sa SNR, pwede kung saan kasi 2 hours outside the 6 hours can be done within or outside the school. Ngayon, kung ang report mo nandun ka sa loob ng school pero kailangan mong lumabas, ayan, kaabay ka ng locator slip naman. Ano po ba ang kahirapan natin doon at ano po ba ang nagiging problema natin kung i-implement itong project CAMSUR ni Sir Ping? Wala naman pong magiging problema kasi same result pa din 6 hours and 2 hours inside or outside the school premises. Meron sa amin, sir. Di ba ba? Sir. Yes po. Sir, Mr. Manaog again. Okay na. Sabi ko, sige sir, sir. sabi ko nga po sir kay Sir Ping, walang problema sa amin. Anytime pwede kaming mag-implement. Ang problema Sir Bogs, almost exhausted na yung MOE fund namin. Hindi na ako pwedeng mag-realign. Kasi yung natitira namin is mandatory na lang. Almost mandatory na lang. Talinabulabo ko na sa mga repairs. So, is there any legal problem on our part kung i-implement namin to by January na? Ano ba ang implementing rules ni Sir Ping? Ano ang simula? Hindi rin kasi ako familiar doon. Kailan ang simula niyan, Sir Ping?
Yes, sir. Actually, in our division issuance number 174, series 2025, this project council was supposed to be started before the beginning of school year 2025-2026, and that was June 16. Ano, But the SDS mm. gave Pero wala another tayo. grace period, kaya pinatupad na lang po starting July 1 onward. So yun po ang naging desisyon ng superintendent natin during our first, rather second mancom na nabanggit niya doon. Kasi nga Sir Ping, meron nga Sir Ping mga ano to, mga school na naka 80% na ng utilization ng kanilang Yes, budget. So ibig sabihin 20% na lang yung natitira sa kanila, and that might again baka para doon na lang yun sa mga mandatory requirements like kuryente, tubig, telepono, yung mga ganoon na mga bayarin. So siguro tama yung sabi ni Sir, yung mga hindi pa makakapag-implement, you just write the superintendent for the exclusion na ngayong taon, and you start with the January. Kasi by October naman is planning na yan ng budget, di ba? Yung October, yan po ang simula ng budget cycle ng mga taga-gobyerno. Dapat October pa lang, nakaset na ang para sa sunod na taon ng mga pagkakagastusan ng ating pong paaralan. So, that's a very good naman na ano to ni Sir Manaog. So, ibig sabihin, Sir Manaog, by October, so isi-set mo na sa iyong susunod na school, susunod na calendar year, January, yung iyo pong mga pagkakabudgetan, and you should prioritize now itong itong Project Kamsur kasi kung sakali. Pero ang maisasuggest ko, tama yung sabi ni Sir Ping, you just write the superintendent for excuse ngayong panahon until the next calendar magbukas siguro. Sir, Okay, thank May you, sir. mga tanong pa, Sir Ping? yes po, Mr. Easy po from Calabanga Science High School. Yes po, Sir. Sir, good morning po. Nabanggit niyo po kasi kanina yung Certificate of Undertaking. Opo. Ang naging practice po kasi namin dito sa Certificate of Undertaking, ang naging practice po namin sa Certificate of Undertaking, time lang po ang nilalagay nila doon sa certificate kung kailan to complete the 8 hours. Pero sinabi mo po kanina, dapat indicated doon kung saan niya ginamit yung time. Tama po ba, sir? Yes po, kasi nakalagay po dyan may mechanism on how to monitor. So hindi ibig sabihin po na you can use the 2 hours at your own leeway. Gagamitin pa rin yon at the so-called ancillary teaching services. So dapat Doon pa rin po siya dapat gagamitin yung 2 hours. So ibig sabihin yung certificate of undertaking ninyo, parang yan yung mga bossing natin. Ang mga bossing natin actually they do not use DTR anymore. Yung ating mga pagdating sa assistant superintendent hanggang sa secretary of education, wala na silang DTR na tinatawag because they are on call 24 hours. They are on call 24 hours sila. 24 oras silang kinokall. So hindi nila kailangan na mag-time in pa kasi 24 hours silang on call. So anytime, yung kanilang trabaho dapat related doon sa DepEd. So ganoon din po sa atin. Yung 2 hours, hindi po yan ibinigay at the pleasure of us na kung saan tayo gusto natin, kung anong gagawin natin. Define pa rin po yun na teaching-related ancillary task na tinatawag. So hindi po siya para sa personal, hindi po siya para magliwaliw, kundi para po yun magamit doon sa ating pong mga estudyante o di kaya naman sa paghahanda ng mga gagamitin natin para sa estudyante. But you just simply state kasi na doon sa certificate of undertaking that I have done, etong mechanism na tinatawag dito and I related pa din sa teaching. So hindi po yan para kung saan pa man. So ang Kaya mahalaga maganda pa rin po na kung naka-state talaga doon kung para saan during the Kaya it's a one sheet of paper lang sa end of the month kung sakali ang mangyayari niyan. One sheet of paper lang ang certificate of undertaking. Basta ang mahalaga po, sir, yung nalagay po kung saan niya po ginamit yung 2 hours niya po, sir. Yung 2 hours niya. Kasi may mechanism dapat na nilalagay. Kasi kung within the school premises nga or within the school time nga, halimbawa, you use it within the school.
Halimbawa, yung oras mo within the school, tapos yung time mo putol-putol kasi, di ba? Pero gusto mong lumabas kasi gusto mong mag-visit ng learner. So ilalagay mo pa rin doon sa iyong locator slip, why will you go out, di ba? Yes. Bakit ka lalabas? So ilalagay mo doon na lumabas ka for home visitation, which is related pa rin yun sa function natin. Ngayon, pagdating pala doon sa affidavit of sa certificate of undertaking, wala na nakalagay. Pero pag within the 2 hours, yes, within the 2 hours to be consumed within the school, maglalagay ka ng reason kung bakit ka lalabas. Pero pag doon na sa last, ilalagay. So for purposes na pare-pareho ang ano to, yun talaga ang dapat identify. Thank you very much po, sir. Clear po. Hello po, sir. Sir, Mm-mm. Yun na nga. Pero yun na nga, when you write there in the locator slip or even in the certificate of undertaking, pag lalabas kayo during the 2 hours, hindi nilalagay. Pwede nyo naman kasing ilagay lang doon TRA, teaching related activities. So wala, ano pang, di ba? Ano pang question doon? Alam naman na natin, sabi nga niyan, di ba? Even the court can say na when you say TRA, what is TRA? So that's teaching related activity. And teaching related activity is very broad to include everything that is within the word TRA. So pwede nyo lang, ganoon lang. So hindi na yun napakahirap yung ganoon nyo lang ilalagay. Sir, paano kung mag-attend ng coordinators meeting? Di ba? May question dito sa, sabi dito, Ma'am Jovelyn de Lima. Sir, paano kung mag-attend ng coordinators meeting? Need pa po ba mag-certificate of undertaking? Di ba gagamitin yun, Ma'am Jobs, yung attendance sa meeting during the period. So, ibig sabihin, kung during the period yon, hindi po undertaking igagamitin nyo, kundi yung locator slip. And then you will attach the certificate of appearance, or if not the certificate of appearance, the locator self itself will have the signature of those who called you. So hindi nyo na kailangan pa doon ng undertaking. Ngayon, kung yun naman gagamitin nyo yung pa-meeting ay 3:30, hindi certificate of undertaking kasi after the 6 hours. So yung mga ganoon na lang ang mga ano to, yun ang mga mechanism na hinahanap po natin dyan. And again, it will not affect the DepEd CAMSUR program doon sa 6 hours at hindi rin po yun makaka-ano to sa inyo. Hindi po yun pabigat sa inyo kasi ginagawa nyo na dati ang 6 hours. So ano pa ang magiging pabigat? Ginawan lang ng mechanism ni Sir Ping na kung tawagin ay biometrics or Project CAMSUR. But the resulting end, same banana pa rin yan noong panahon. Kung kumain kayo ng lakatan, parehas pa rin yun ng ibang ano. Magre-result kayo kumain ng banana. So ibig sabihin, the 6 hours remain 6 hours, the 2 hours remain 2 hours, inside or outside. Hindi po kayo lugi yung mga teacher doon at hindi din yun burden per kinagkaroon ng biometric. Sabi ni ano to, John Yes po. Si Mr. Isip pa din ba yun? Mr. Riga. Baka ang pigahan dala ni Sir Ping maglakaw man ang oras, Edmark. Sir Again, Bobs. Sagutin again, muna gusto kong Sir Bobs. sagutin po muna natin yung issue ni Sir Edmark. Ni Sir Ping. Based on our technical specification, talagang yun talaga sana ang kailangan nating i-prepare for a better utilization of our Project CAMSUR. However, yun nga, mayroon na rin kaming pinagbigyan ng mga schools na nagdala sa amin ng laptop
So what we did, talagang inano na muna namin, facilitate na muna namin for the sake of the implementation of the Project Kamsur para hindi naman sila mauli. And yung iba nga talagang nagmamakaawa dahil wala daw talaga silang mapagkunan na desktop. Kung talagang ang laptop can be used and can meet the requirement, then let's use that laptop. So kailangan lang po natin na matry na ma-installan, and then let's make sure na functional yung system when you use the laptop. Okay naman po yun. I think. Thank you, Sir Question King. O, po, di ba, clarification ilikan lang nindo na pag-uulayan po talaga yan, Gabos, na mga bagay na arugkaan. So, Yes. Talagang again, usapan naman. tandaan lang po ng mga school head Oh. na yaon digdig. Ang sabi sa RA 9155, you are both the instructional leader, so you manage how the teachers are teaching, you observe them, you conduct the regular observation if you do not have master teacher to observe them, and then you are also the administrative manager. So palagi lang ninyong tatandaan yan, hindi po kayo mawawala sa inyong anumang pananagutan sa school, sa inyo yan. So therefore, gabos na pwede ninyong gibuhon para ma-secure, maproteheran ang gabos na yaon sa eskwelahan, di po ka mo napapasala dyan. So ibig sabihin, everything na dyan, may measure na pwede ka mong gibuhon, and everything pwedeng palaging igwanin, inaapod kitang, and every rule there is always an exception. So inindu yan pag na pwede igwa kita kayang Project Kamsur, gabos limitado na ang hero, limitado na ang Kaya tinatawan po kamo nin mga magkakanig kong lektura arganiyo para maging aware kita na pwede man pala na mangyari pa rin ini. Sabi digdi po, paano po si mga non-teaching dahil na pumasunod si 8 a.m. na time in kasabay sindakang teachers dahil na yan ang saro sa mga pwedeng i-harmonize kasi kung ang non-teaching personnel ma-flexi gatong nasa flexi rules sa DepEd order natin, syempre ano ang magiging time din ninda. Ang again ang sa inda din is 8 hours ang oras. So kung sasabay sinda sa teacher, basta 8 hours sindang yaon po sa laog kang opisina. So ang apot ni Ma'am, alibawa lumalaog sinda 7, ma-out sinda 11, ma-time in sinda 12, ma-out sinda 4. Malaog sinda 6 kasi hanggang 6 o'clock ata pwede. Or 7 to basta po lalabas sila. Kung pumasok sila 9 o'clock, they will go out at 6 o'clock. So yun po ang Ngayon magsasabi halimbawa yung school head, sino pa naman ang isiselbi nila dyan? That is the reason why you are the administrative manager. And that is why you have to define the school atmosphere. Because that is also your task. So yun po yung mga natin. Yun po yung mga dapat. Mayroon din ditong tanong si Kabanbanan ES. Good morning po. Paano nga po uli kung halimbawa di po kayo makakapasok because magre-renew po ngayon kang PRC license, magpa-file na lang po ba ng leave? Again, ang PRC license po ay considered na ngayon as official time. Ibig sabihin kung official time po yan, you can go out not absent. And you don't need to file leave. But you have to secure your authority to travel with check, not official business, but official time. Ibig sabihin, pag official time, hindi po kayo pwedeng mag-claim ng travel reimbursement, hindi din po kayo pwedeng mag-claim ng EDT or yung sa distance na pwedeng kumain, pwedeng mag-claim ng pagkain, pwedeng mag-claim ng lodging. Excuse lamang po kayo sa presensya pero hindi kayo absent at wala din po kayong remuneration or privileges na katulad ng official business. Okay? So, Kabanbanan ES, hindi mo kailangan mag-file ng leave. You just secure authority to travel when you go to PRC and you have to attach your appearance as you go back and that will also be attached in your monthly attendance report. Okay? So, sana malinaw yan sa atin. It's already settled po na ang pagpupunta sa PRC, pag mag-renew, ay official time, not official business. Okay? Attorney. Sir, clarification lang po. Si Sir Hob muna. Sir Boggs. Sige, Sir Ruby, Hob. I thank you Sunod po, si Sir na Boggs, for this Paleta. opportunity.
Ang gusto ko lang pong i-clarify, Sir Bobs, kasi ang teaching learning process baga should be for 6 hours and yung preparations ay 2 hours. Yan po ang sabi kanina ni Sir Cese. At ikaw din po ang sinabi mo 6 hours actual teaching and then 2 hours ancillary. Ngayon po kung ang class advisor magkakaroon ng 1 hour na teaching load, so ang kanila po palang magiging actual teaching is already for 5 hours na lang, hindi na 6 hours actual teaching. Nakalagay, Sir Hob, nakalagay din po dyan during the identification kung sino ang mga pwedeng bibigyan ng ancillary task na related sa kanilang sa teaching task like coordinator for reading, coordinator for math. Nakalagay din po dyan sa implementing rules and guidelines natin, Yes, ipaprioritize natin those who are less, yung mga less ang kanilang load or hindi ko aabutin yung 6 hours na teaching. So, ibig sabihin, nasa sa inyo pa rin po yun kung ibibigay nyo doon sa additional, doon sa mga 6 hours na magre-result sa kanilang overtime sa teaching or di kaya naman doon sa mga wala pa para doon sa mga kulang pa, yun ang ating bibigyan ng additional na ancillary tasks. So, ano ang tawag natin dyan ay school heads management nyo na. So kung class advisor po pala, sir, magiging 5 hours actual teaching na lang. Kasi ano sila, may 1 hour. Hindi, sir. Ang 1 hour, sir, ay kabilang sa actual teaching. Yung 1 hour na advisory. So wag natin pong kalimutan na dun sa 6 hours, halimbawa ilalagay nyo 5 hours siya, English, Filipino, Math, Science, mga ganun, yung mga subject. Then, kasama nyo dapat na niloload advisor or a coordinator para hindi po kayo nagugulumihan kung naka 6 hours yung teacher. Okay po. So 5 hours actual teaching lang yung mga class advisors. Kasi may 1 hour na Hindi, sila sir. as... Kasama nga, sir, sa actual sir, kasama sa actual teaching, sir, yung load ng advisor. Kaya pag nag-define po... Pero yung actual teaching nila, yung hindi actual nga, sir, teaching nilang nagtuturo. Hindi, sir. Kasama po yun ang actual teaching, kasama yung advisor. Kaya nga po, sir. 6 hours So, ang actual teaching. Actual nila, sir, 6 hours. Kasi Hindi may 1 natin hour pwedeng sila as sabihin class na- advisor na hindi na sila magtuturo kasi parang yun ang teaching load na yung pagiging class advisor nila. And then, ang actual teaching nila, yung nagtuturo lang talaga sila ay magiging 5 hours. Sir, hindi po. Hindi yan ganun, sir. Hindi, para wag kayo pong nalilito ng actual teaching. Sige Hindi po, po sir. yung Please nagpaparabisara. clarify po. Hindi yung nagpaparasalita si teacher para sabihin natin na actual teaching. Ang actual teaching nga po is 6 hours kasama yung kanilang load ng pagiging advisor. So pag sinabi po nating actual teaching is teaching with advisorship. So hindi po natin i-define ang actual teaching habang nagsasalita lang si teacher doon sa subject. Or nagtuturo. Para hindi po kayo nalilito at wag din mako-quote and quote na sasabihin, di man bagay ka nagtuturo kasi nakaupo ka lang pero nagre-record ka man. Ay, actual teaching pa rin po ako nito kahit ako nagre-record at hindi nagsasalita sa harap ng klase. Para hindi po kayo naguguluhan, ilagay nyo siya as load. Para hindi po kayo nagkakapagsabi na 5 hours lang kayo magtuturo. Pero pag nilagay nyo yung kanyang advisory niya as load, so malinaw siya na kahit siya ay nakaupo lang at nagre-record ng kung ano-anong machichiburiche niya, ay si ma'am nag-actual teaching pa din. So bukod po para pala hindi po dyan, kayo sir. nalilito na ang 5 hours. Sir, okay po. Clear na po yan, sir. So, 8 hours po tayo. So, ang mga class advisors ay 5 hours lang na magtuturo. 1 hour, itong remaining 3 hours sa kanila ay kahit nakaupo, 1 hour ay teaching load na yan. So, magiging 6 hours. So, additional 2 hours pa sa kanila ay pwede rin nakaupo basta mayroong ginagawa. Pero itong mga class advisors ay
5 hours lang talagang magtuturo. And yung 3 hours sa kanila ay ano yan, nakaupo na lang. Hindi na magtuturo. Hindi. And then, Hindi ganun sir ang ibig sabihin noon. Wag nating gagawa na gawing lang po sila magre-record. nasa ano to. Kaya sir, pag nag-set kayo ng schedule nyo, lalo na yung hindi pa sa inyo mga nakakapa-approve ng class program, halimbawa si teacher A, 7 to 7 to 6, 7 to 11, so 4 hours yun, or 7 to 11:20 para malinaw, 4 hours siya. Then 1 to 3, yun yung kanyang 6 hours. Whether siya po ay kasi ngayon ang pagtuturo naman po ay napakarami na, modular, nagtuturo yon. Online, nagtuturo pa rin That is po yun. ADM po, Di sir. po ba? So, ibig sabihin po, yung 6 hours nila, yung ang ganon. So, kung wala silang class advisory, lahat po yun load ng subject. So, dahil wala silang class advisory. Kaya pag pwede nyo naman pong ilagay na ngayon 8 to 9, advisory, 9 to 10, English, 10 to 11, science. Mga ganoon po para malinaw sa inyo na ito ang load ni teacher mula advisory. Ang iba kasi hindi inilo-load ang advisory. Kaya nagkakaroon sila ng napakaraming Tapos i-claim ng teacher, advisory pa ako. Wala kasi doon sa loading ng school head. Pero kung nandoon siya, pati advisory niya, nakaload siya, so malinaw doon kay teacher na ang oras niya ay ganoon, na actual. Hindi yung wala pa doon, so kaya nahihirapan tayong mag-compute ng kanilang mga oras. Actually po, sir, dahil na-shorten na ngayon yung mga time sa mga bawat subjects, medyo may mga naman po talaga yung mga teachers. Mayroon naman silang mga time. Elementary sir, po kasi, sir. Kung elementary kayo at 1:1 ang ratio, eksakto lang po yon. Yung 45 minutes ng bawat subject, eksakto lang po yun na 6 hours kada araw. O kaya nga, Hindi kung po din eksakto lang, di ibig sabihin, kung may advisory sila, overtime yon. Di ba, sir? Lampas sila ng 1 oras kung mag-a-advisory pa sila. Kasi yung loading ng mga subject na 45 minutes times 8, mayroon pag naman po i-multiply yata. nyo po yung... Mayroon naman po yatang pambayad ang DepEd para sa overtime. Kasi kung 6 subjects, tingnan nyo rin, sir, tingnan nyo rin ko. yung DO. Tingnan nyo rin, sir, yung DO number 5 series 2024 at saka yung DM53 series 2024 para makita nyo po how to compute the overtime if there is indeed an overtime. Kung meron talagang overtime, po, nandiyan sir. din po sa DO5 saka DM5. Okay, sige. Basta ang binibigyan ko lang pong siguro diin, mga- sir, ay yung po, sir? Ako na lang, sir. Sir, Alin pa yan, Sir Hob? Sige. Okay na. basta Sir, binibigyan din ko lang po yung 1 hour teaching load as a class advisor. So okay na po yan. Dapat po talaga palang bigyan ng load. Dati naman po kasi binibigyan, kaya lang mayroon na nga po ngayon na naman na bagong sample class program na yung sa aral po. So nire-review pa rin po namin, basta clear na po yan na 1 hour teaching load pa rin as a class advisor. Thank you po, sir. Yan lang po. Sir, Yes, Sir Box. Bong. Sir Thank Bong. you very much po for the opportunity. Very short lang, sir. About po dun sa mga non-teaching. Kasi may mga PSDs daw, sir, that the non-teaching is applying for flexi time, inuhold na sa district. Kasi ang sabi, ang school-based non-teaching daw, hindi pwede sa ganyang full flexi time. So, please clarify this matter, sir. So alalahanin po natin ang ating when it comes to all teaching as well as non-teaching, pati po yan, lahat po yan ang control ay nasa division office, being the superintendent being the appointing authority. So siya rin po ang merong movement, reassignment, deployment. So kung may mga concern po kayong ganyan, just seek the approval of the superintendent, write the superintendent, and tuninong na po kita kaan. Basta approve ni ma'am, mayo po kitang magiging problema kaan.
Yes po sir, kaya lang sir, natatrap na sa district office kasi magpapapirma daw sa PSDS, natrap na sa PSDS office dahil hindi daw pwede ang school-based ng teaching mag-avail ng ganyang full flexi time. Pa-clarify lang, talaga bang ganyan yan sir? Hindi naman basta may namin, pero may na... basta may basis, Sir Bong, basta may basis sila why they hold the paper or the document which is not addressed to them. Kanino ba kasi naka-address? Baka kasi naka-address kay supervisor. Dapat naka-address kay superintendent para dadaan lang sa supervisor whether the supervisor will endorse lang it daw or sir not. yung PSDS kasi magka-countersign yung PSDS daw. Sir, pero personal na kausapin ng teaching. Naawa naman nga ako sir kasi ba't naman ganyan. So palinaw na lang sir sa mga PSDS yan na Sige, the only authority to approve or disapprove is the superintendent. Yes. Kung ayaw nila, yes, papuntahin man, paabutin man lang sa division yung papel ng nag-a-apply. Ganun lang sir. You open that concern, Sir Bong, during the MANCOM where the superintendent and our bossing are present para mabigyan po natin ng Attorney Boggs, good morning Thank you. po. Attorney Boggs. Kasi kahit good kami morning naman po. magsabi na ganyan ang magiging proseso if ready an instruction coming from the... Yes I think po, Ma'am we have Mini. one PSDS Amay. here, Ma'am Opo. Mini. I am here You're as recognized. SDS po. Sa mga ano po, sa DTR po, sa mga ganun po, hindi po kami doon nagsasign sa non-teaching po. It's only for the school heads that we countersign for the ASDS, please. Thank you. Di ba? Di ba malinaw sabi ng isang PSDS. Kaya talagang siguro dapat natin yan na erase, Sir Bong, during the kung talagang mayroong ganyang concern. Kasi Sir, gusto basta natin na kasi. malinaw din sa field. Nagtanong kasi sa akin sir yung non-teaching from other district. Sabi ko sa amin, magpapadala kami ng letter. So, sa amin ngayon sir, sa district namin, hindi kasi kaya sabi daw ng PSDS, hindi naman si Ma'am Mines, sabi lang ng PSDS is the only allowed daw na mag-full flexi time is yung mga nasa school-based daw na non-teaching, hindi pwede. So kaya hindi man lang makarating yung request ng non-teaching dun sa division, whether it can be approved or not. So yun na lang siguro sir, thank you very much. Sige. Basta erase nyo na lang yan ng concern para kung sakali doon sa MANCOM kung saan nandoon ang ating mga bossing, yung ating mga head. Sir, good afternoon po. Sige. Yes, Ma'am Velasco. Sir, regarding lang sir dun sa una naming orientation noong June 23, yung in and out daw po sir ng lunch dapat 45 minutes interval. Yung concern, ang concern ko po sir, kasi yung lunch break sir ng teacher namin, sakto sir na 45 minutes interval. 11:45 to 12:30. Wala sila sir pang adjust sa 45 minutes interval. Baka sir Ma'am, baka malibor. Ma'am, baka malibor din tayo. Alalahanin po natin na dapat kino-consider din natin ang health ng ating mga teachers, especially yung mga time natin for lunch, yung time allotment for lunch, which is sinasabi ng mga existing labor laws natin na dapat at least 60 minutes. So that's an hour. Na hindi po dapat sinasakripisyo din yung pag-enjoy ng mga guro na kumain ng maayos, may dignidad, yung ini-enjoy din na masarap yung kinakain, hindi yung basta lang kumain. Di po ba? Kaya ang binibigay sa atin talaga ay for lunch break ay 60 minutes. So yun po dapat yung atin. So kung makakapag-time in sila ng 1 minute before that time, so wala pa po nun naman late or eksakto sa time na 1:00, wala din late doon. Kaya bigyan natin ng dignidad ang mga guro. Tawan ta talaga sarong oras na time para magkakanman ang satong mga empleyado. sige sir. Thank you sir. I-relay ko na po sa school head namin na dapat mag-adjust kami ng lunch break. Thank you sir. I-adjust nyo na lang para magmaayos Sir Bob. Sir Bob. Thank you po. Sir, last na po si Sir Attorney. Hello po, Attorney Sir Boggs. Sir Ping. Sige. Sir Ping. Ito lang, Ma'am Angie. yung may masasabi ko isa lang pang sa time PSDS gap na natin. nandito. Kaya Ma'am meron Angie, po yes tayong po. 45 minutes Hello, na time Sir gap Bo, dun sa... Attorney.
Hello, Ma'am Angeli. Ma'am Yes Ako. Angeline. Thank you po. Alam Thank you mo po. just- Good morning po. Attorney, may concern lang ako na isunod di sa message. Kaso lang dahil dahil mo na hiling po. Ihapot ko lang ining sarong teacher me na nagkaklase ng law. Ang ano niya po, gusto niya 6 hours ang teaching load niya. Pero itong 2 hours pa to complete the 8 hours, i-spend niya na dapat Outside. biyahe Panaga. Dahil maklase siya Outside. maklase siya sa Sarong University. Outside na yun, ma'am. Opo, outside na po. Itong 2 hours, outside na sa 6 hours po. Ay, di ba, ma'am? Basta magibo siya kang certificate of undertaking na yung 2 hours niya kinonsumo niya for the preparation of the TRA. Hindi naman Ang kasi gagamitin niya yan, po ma'am, nga ni nakalagay na pagbiyahe. immediately after. Mabiyahe po siya Tunaga. Yun, ma'am, ang isinulat niya. Yun, ma'am, ang isinulat niya, ma'am. Actually, dahil pa man po. Asking for Yun, ma'am, permission pa lang. Yun ma'am ang isinulat niya kasi di naman po diyan nakalagay na 3:01 nasa bahay na kayo at Oo. naggagawa na kayo ng TRA, di ba? Ang sinabi Opo. naman po diyan, 2 hours will be consumed inside or outside. So ibig sabihin kung kinonsumo mo yung 2 hours ng alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng gabi, that's still 2 hours. Di po Okay. ba? 2 Okay hours po. pa rin po yun. Kung kinonsumo Opo. nyo ng 2 a.m. ng maaga or 2 a.m. Although yung date na kasi nun, the following date. Kaya bibigay ko Opo. na lang alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng gabi. And that is still 2 hours for TRA. Okay po. Di Yun ba? lang po. So yun hindi lang po naman sinabi dyan, di naman sinabi dyan yung 2 hours na right after you come out of the school, nagti-TRA ka na. Opo. So Okay yun po po. yung ano to. Yun Another po yung, question po, attorney. Yung magiging 2 hours. Another question po, attorney. Iba din po kung concerned duman sa mga non-teaching personnel, asking kung ano talaga ang sendang time. Now po, ang mga school heads naghahapot sa kuya if kung pwede pa daang mag 9 to 6 ang mga non-teaching personnel. 9 to 6. Malaog ning 9 o'clock in the morning, maluwasin dang 6 o'clock. Di, gusto sabihin, ma'am, ina-avail Linda yung flexi Flexi. time. Pero ang hapot po kang school Di ba? head, Yung flexi. mayo na po siya sa eskwelahan. Si Isaida po ang ma-attender sa non-teaching personnel who is still working kung mayo nang ma-supervise sa iya. Actually, sir, this was being asked Di ba? our ASDS, ko lang nga sasabihin mo si Isay, pero yan ang sinagot sa kuya. Although, ang application nila is already in the division office, applying for the flexi time, and yet nag-apot pa man din ako para malinawan ako po. Although dahil pa man approve ni SDS po ang concern niya. Pero ang So school yung, head po nagsasabi yung mga aral, na daan niya masusupervise ang sa iyang non-teaching kung mawawalat pa sa eskwelahan. Ta siya, maluwas naman siyang alas 5. ma'am, yung mga aragkaan, ma'am, na nangangaipon in decision kang higher ups, dahil Yes kita po. kayan dahil ko yan ma-i-explain and makokontrol because again, it needs from our bossing ng approval. So sa inda po iyan ng mga ano to, Yes na po, mga yes po. So igwa na ki mga required na ki mga approval, required na ki mga Opo. mga inaapod ng mga hindi yung bakong ministerial na ano to Opo. task. So But actually, nagre-require sir, sa bossing task. So we igwa have pa man to lang secure po ako that. ning saro na arama na yaon na sa division office na pig-submit, but not all of them have submitted their application for the flexible time. Saro pa man lang po ang case mi kaiyan. Again, ang maitatabang takayan kitang mga heads of office din na kung pwede makapagsurat kita sa satuyang superintendent and secure for their for his yun or po, her sir. Yun or po, of attorney. her, Yuman of po yan her- ang pig-advise ko na mag-intent po sinda. Yes po. Ma'am. Attorney Thank you po. Mr. Easy po from Science High School. Sige, Thank you po, attorney. Salamat po. Attorney, si Mr. Easy po Gare from Science High Siguro School. will enter lang 1 or 2 up to 2 from sige Sir Isip and then one more.
Kasi kailangan kong I-clarify ko lang may po, RAM. sir. Sige po. DepEd Order number Apa. 0040 of 2025 about the flexi work arrangement. Sa Roman numeral number 1, number 7, nasa may katahawan na po, sir. Sabi during this can be applied lang, flexi time can be applied particularly during emergent and disruptive situation while ensuring the continuous delivery of service. Ang interpretation ko po, sir, is that flexible time can only be applied kung there is an emergent and disruptive situation while ensuring the continuous delivery of service. But it cannot be applied anytime na gusto ko ngayon mag 9 to 6. Ang basa ko po digdi, sir, ina-applyan, it's because may emergent, may situation na nangyayari na madi-disrupt ang service. But without the disruption of the service, Actually kasi Sir Isip, we are actually experiencing it nowadays due to traffic, and bako na lang sa Manila ang traffic nowadays. I can attest na kaya ang takayan, since it is more of favorable and welfare based sa mga welfare kasi siya sa mga empleyado, di ba? So makakatabang siya. Ang permiman, ang batas na permian nakahiling if it will be welfare to the employees and it will not affect the system, makakatabang siya sa sa pag-boast kang mga empleyado, kang moral dinda. Usually favored naman yan kang existing na mga policy ta. That is why pag mga araw talaga kaya na kaipuhan tanin localized na arrangement, so kaipuhan ta talaga nin mandato halis sa tuyang superintendent. Kaya okay na iyan, sir, kung sakaling igwa talagang mga interested to to avail of that, just simply tell them yung mga non-teaching personnel natin na magkaigwa na lang din sindanin intent, or kung talagang dyan sa ay nakalaag na dyan na pwedeng mag-adjust base sa pag-aabot ng data, kung talagang oras na may window lang hanggang noaring time sinda, kasi araw katong concern ni Ma'am Angie, kung mayo namang isi-serve na tao dahil mayo naman din so yan po yung mga consideration na na gamit pa natin Mr. yan. Comedya po, sir. Mr. Comedya from Magayon. Pinambak S District. Sir. Yes, Yes, sir. sir. Efreng. Ano kaya, sir, dito sa Tapos Lupi Elementary mapaaram School, na ako, nasa procurement process kami ng biometric. Ngunyan, ang problema, itong bago niyang binuksan na itong baby school na yaon sa bundok. Kasi nasa belongs to last mile siya eh. Walang kuryente, paano na sila gagawa dito sa biometric natin. Sir Ping. Si Sir Ping ang makakasimbag kayan, Sir Efren. Ayaw pa, sir. Okay. Thank you very much, sir. But anyway, Sir Bog, in advance, thank you very much for facilitating all these things. Na alam kong ito rin ang mga katanungan na palaging binabato sa akin, which sometimes it's no longer I'm not in position to answer those questions. So kaya inimbitahan ka namin dito para mas lalong malinawan yung ating mga participants. So dun sa katanungan ni Sir, yung mga alam po ninyo mayroon talagang mga schools na mayroon nga lang 3, 4 na teachers, 5 teachers, and then yung iba mga nasa malalayo. But we have the issue, sir, that this is mandatory for all of us kasi yung mga sweldo natin is based on what we have rendered service in the school. So hindi po natin malalaman kung ngayon kung walang basehan tayo na pinangahawakan itong ang DTR natin, kung ilang oras ba talaga siya nag-render ng service sa school. So it's very important, very vital yung ating Project Kamsur, lalong-lalo na dun sa mga sa lahat na tayong mga government employee. So kaya naiintindihan nasa naman sa yan, atin sir, po ng yung ARCA mga yan. school heads natin, tayo po ang magbibigay maggagawa ng paraan kung paano po natin ito may implement sa ating mga eskwelahan. Sabi nga kanina, we are now allowing the use of the laptop. So yung laptop naman is very portable, bitbitable yan. Dawasay po kung pwede mong daraw niyan para day mawara for security. And then pwede na po natin sigurong gawin yun na
na isang platform ng ating DTR system para makapture lahat ng mga in and out ng ating mga personnel. So yun po, there's no reason na hindi po natin pwedeng i-implement kasi lahat na po ay may paraan. So kailangan lang po natin na bigyan ng tuon at paano natin mabibigyan ng paraan para magkaroon tayo ng project council sa ating eskwelahan. Okay po ba, sir? Okay sir, naintindihan man. Kaso nga lang, ano pa sila kung baga sa bagong bukas-bukas sila, wala Yes, pang sir. pangalan. We will give you time. Ang kailangan lang po natin is magsulat po kayo sa top management natin, sa SDS, for approval na gano'n ang sitwasyon ninyo dun sa school na yon. So kasi po, it's just a matter of explaining to our top management, to our bosses, na this is the actual status or the status of our school na ito nga bagong established pa lang, wala pang masyadong kagamitan. So I think we need to explain that through black and white para hindi tayo para maintindihan nila tayo. Okay? Okay po, So sir. going Okay back doon po sa Sir Box, nandiyan ka pa ba? Wala na. Sir, Box? yes, Sir Ping. Mapaaram na ako? Wala na po bang katanungan? Are you still do you still have time to accommodate other questions? We have 13 more. Meron po, Ano pa ba, sir. Sige. Ano pa ba ang tanong dyan? Ini? Hello, sir. Sige. Good morning po. Try to have another more questions. Sige. Sino ba? Good morning Sino po, ba sir. mag-raise ng hand? Sige, go ahead, sir. From Bicol Fishery School. Magtatanong lang po ako regarding dun sa duties and responsibilities po ng guard. Na po. Itatanong ko lang, sir, kung ano ba yung pagkakaiba nung pagpasok ng guard doon sa mga teaching and non-teaching. Kasi po, yung guard dito is 24 hours, 3 guard, inahati nila sa 3, meaning tiga 8 oras po sila. Ano po yung tama? Hello, sir. Sir Alferez, anong klase ang guard nyo po? Permanent, coterminous, COS? Permanent position po, sir. Permanent position sila. So ano po ang job description nila? Ano po, nagbabantay po sila dito sa security ng school po. So kung ano po ang inyo pong kasi sir, ang mga ang mga panggabi kung sa natin, sa batas natin, ang mga panggabi may night shift differential po yan from 10 p.m. to 6 a.m. May night shift differential po yan under the existing labor laws. So kinakaipuhan po ninda yan, tanganing maproteheran man at sa indang mga lawas dahil banggi is different from pumapasok na umaga. So mga bagay po na arkaan, kung basta tinatao po nindo ang mga labor laws na applicable sa inda, na mga argayan ang schedule, mas magayon pa man giraray po kung hilingon nindo na sa inda pong job description kaya po talaga ninda mag-shifting na argayan, and pag-shifting, ano po ang dapat na mga pribilehiyong itataos sa inda bilang mga argaan ang schedule. Sir, okay lang sir yung in nila as a guard is 8 hours po yung kanilang total consumption hours po sa pagpasok ng school. Depende nga sa service. In relation yan sa pag-time in nila sa pag-time in nila dito sa kasi sir, iba yung panggabi. Tandaan po natin, so kung ganyan po ang ang oras kasi natin, yung mga regular na empleyado po pag pumasok yan beyond 5 o'clock, that's considered overtime. So they are entitled overtime pay pag naka-service na sila ng 8 hours. Ngayon, kung papasok sila regular pa rin 8 hours, paggabi naman po, entitled po ang mga empleyadong panggabi ng tinatawag na night shift differential pay, which is a night shift differential pay. Ibinibigay yon from 10 p.m. in the evening up to 6 a.m. the following day. So yan po, mayroon din yan computation na dapat na-avail ng mga pumapasok ng panggabi. So yung mga ganoon po, kaya tingnan ninyo kung yun po dapat ang kanilang mga job description at yun yung nire-required ng kanilang posisyon, and dapat po entitled sila sa mga dapat din na benepisyo na makukuha nila. Although Good morning po.
Good morning po, Sir Boggs. Si Ma'am Maylene De Jesus po isang... Yes, Ma'am Maylene. Go ahead po, Ma'am Maylene De Jesus. Sir, ask ko lang po, kung sa 2 hours pong iyan nagpagluwas Linda, may nangyari sa mga teachers, ano ang liable kang school head? Di naman. Hello po. Hello, ma'am. Yes po. Di ba po meron sila doon na meron sila doon na na pag di naman na nagagadan, they have rehab leave. Ang rehabilitation leave, for example, ay yun. Dapat malinaw sa inyo pong class program and malinaw din po sa kanila po na when they go out, because it's 3 o'clock, what did they say in the in the logbook or in the DTR? Di ba dapat may mechanism nga po kayo na nila that lalabas na sila TRA. So wala na po kayo doon pananagutan, ma'am, kasi lumabas na sila for TRA. So, kaya importante po yung record niyo, ma'am. Kaya nga sabi ko, kung gagamitin yung kanilang hours within the time, doon na nasa school sila, mag-locator slip sila. Lumabas sila, mag-undertaking sila. So ibig sabihin, palagi pong may note doon sa inyo kung nasaan sila. Kaya paglalabas po sila, dapat palagi pa rin silang may TRA kung maglalabas na sila ng oras. That's the mechanism na hinahanap natin. Okay po. Thank you so much po. Thank you so much. Hello po, Sir Boggs. Yun na nga pa, pag merong mga naa-aksidente, tulungan nyo rin ang mga teachers natin. If they caught an accident while in the performance of their duties, traveling to school, traveling from the school until makarating sila ng bahay, that is still considered as part of their trabaho. Na yung papunta sila sa school at paulisin na ng school, galing school, pauwi ng bahay, considered pa rin po yun ng part ng trabaho. Or during the time na nasa school sinda or on official function sinda. Pag mga naa-aksidente po ang teacher do di naman pinagpipray na mangyari iyan, pag mga araw po dainan do pa-apply yun ang mga teacher tanin, anong apod kaniyo, minsan pinapa-apply tanin sick leave, maski, di syempre mahanap yan kay mga service credits ninda, kasi sick leave ang a-applyan. Na well, in fact, pwede sindang mag-apply kay rehabilitation leave. And as our tabang, pag rehab kasi, susweldohan pa rin si teacher na nagre-rehab up to a maximum of 6 months. Kasi teaching-related function, natapilok, na-aksidente, nagmumotor on the way to school, nagmumotor from the school na aksidente. So, checklist na dapat sundan. That is also our help to them. Ngayon, kung halimbawa, Pera-de-Luz at Buenos na agadan talaga si teacher because of the accident, o meron yan nire-require na mga checklist para makapag-claim ng 50,000 na claim sa DepEd. Ito po yan in indemnification. Again, ito din yan mga supporting documents. Now, kung kita ang permitang hapon, ano ang pananagutan nagluwas kita, whether we like it or not, palagi talaga tayong pananagutan dyan. Siyempre, you need to submit a report because that is what required. So, kaya permita nga sabi ko sa engineer, saan sila pupunta na TRA outside of the school. Yun na. During the TRA outside na siya natin yung control kasi lumabas na sila. Kailangan na lang nila mag-certificate of undertaking. Hello. Okay? Good morning po, Sir. Hello, Sir Sunny. Sir, attorney po, tanong lang po kasi tininan ko pa yung class program ng grade 3. So, yung sa learning areas niya, nakakonsume na siya ng 360 minutes. And aside from that po, may aral mathematics po sa inyo lagay na 45 minutes and sa aral reading po, almost 145 minutes. Aside from po dyan, may advisory class pa po siya ng 1 hour. So, and the TRA po, 120 minutes po. So, magkakaroon po siya ng overload. So, entitled po ba ang teacher na magkaroon ng overload? Kasi kulang po ang teacher namin dito. Sir, nandiyan na rin sir sa DO number 4, Series 2025. Pakitingnan nyo na lang po. So, ang importante po, Sir Attorney po, ilalagay lang sa class program, nag-appear po ang activity na po. Thank you. Hello po, Sir Boggs.
attorney. Yes, Ma'am Dayan. Sige po. Sir, good afternoon. Attorney, good afternoon po. From Antipolo ES po, Tinambakwan North. Ang concern ko lang po is, pirang beses po in a month, allowed ang teacher na maggamit po katong certificate of undertakings na sa luwas na nila gagamiton itong 2 hours. Pwede po ba na daily sa sarong bulan, yung nagigibuh ninda or aldaw? Ma'am, di ba po ma'am nakalagay doon, pag ma-prepare na kayo ng payroll, yun ang i-attach nila. So ibig sabihin ma'am, kung may mechanism na kasi kayo ma'am na may logbook kayo every day sa school, may logbook kayo na mag-up na ng 3 tapos TRA na siya outside of the school. TRA na yun outside of the school, isang piraso lang po ng certificate of undertaking the whole month. Kasi sasabihin niya lang TRA conducted outside the school. Nandyan din ma'am sa Nandyan po ma'am sa DM53, yan pong Division DepEd Memo 53 Series 2024, yung mga form. Nandyan po, mayroon yan pong naka-attach dyan na mga form para dyan. Yung sinasabi ni Mr. Isip kanina. Sir Boss. Ano po, Sir Boss? Ano po, Sir, kasi, Sir, ano kaya, halimbawa po, sa sarong bulan, permi lang sindang araw kaya na ma-out to ang 2 hours nila i-extend out of the school. Okay po ba yan na talagang permis na sindang ang 2 hours permi nindang i-avail? Or may allotted lang po, may ano lang po? Mayo kaya ma'am nakalaag ma'am na ano to. Kasi nakatapos na gusto sabihin ma'am, kaya kung kamo talaga school head, di aral daw kamo pumatukaw sa classroom ninda para mag-observe kang 6 hours kung talagang 6 hours sila na nagtuturo. Kasi baka tinitingnan ninyo, parang hindi naman sila nagtuturo yung 2 hours nila na sabi gagawin sa bahay, pagdating wala rin silang lesson plan, di rin nag-lesson plan. Sabi nila gagawin yung TRA outside, doon na sila gagawa ng visual aid. Pagdating sa classroom, wala ring visual aid. That is the reason why you have to observe. Okay po. Sige po, sir. Diba, sige po, attorney. Thank you po. Kasi supposed to be yung teacher hindi na nagle-lesson plan sa school. Kasi ginawa na nga nila sa bahay yung 2 hours. Or kung ginawa nila kung saan pa man. So, wala dapat ng teacher, kung sila'y naka-assign doon sa 6 hours na magtuturo sila, wala na dapat gagawa ng lesson plan doon sa loob kung ginamit nila sa labas. Wala na dapat gumagawa ng visual aids nila sa labas. Wala na dapat nagka-class record sa loob kasi ginawa na nila sa labas. Wala na rin dapat na panahon para mag-home visit during the 6 hours kung ginawa dapat nila sa labas. Yun po dapat, ma'am. So wag niyo nang pagkaitan. Thank you po, attorney. Wag niyo na silang pagkaitan ng 2 hours kung gagawin talaga nila outside. Ang babantayan niyo yung 6 hours na nandyan dapat talaga nagtuturo at hindi kung nasaan man. Kasi yung 2 hours talaga binigay na sa atin that they can be done inside or outside so long as it is TRA related na gawin nila outside and meron kayong mechanism on how to do it. And again, wala na po dapat kamo yan dito sa school kasi ginamit niyo yung TRA outside of the school. So dito po talaga magtuturo na kayo. Diba po? Sige. Okay po. Thank you po, sir. Thank you po. Hello, sir. May turn po. Kasi alas 12 na rin. Meron po. Yes, Ma'am Alma. Sir, halimbawa po, yun nga, we allow teachers to do ancillary tasks outside. And then, may mechanism din po kami to monitor how they progress, how they fare. Tapos napatunayan po namin that they're not really performing the task kasi they report to school without DLL or lesson plan or whatever. What sanction can we give our teachers then under time? Remember, you are not you are not the disciplining authority of your teacher. You can only recommend them for the superintendent, for the ang RD, ang disciplining authority nila. So you can recommend them for disciplinary action, like for example, neglect of their duty as a teacher because they are not doing what they are supposed to do. O yung mga ganoon po na mga para sa mga naghahanap ng kulog kayo, mga arugan ang pwedeng gibunin do para duman sa mga teacher na dai nagkukulog.
Okay. Sige. Sir Bones. Alright. Yes. Ay, Alright. Kim. Sir, agka lang ako nga po. So, yung sa certificate of undertaking po kasi, nakalagay lang po date and time, tapos name po and signature po no teacher. Pwede po ba siya, sir, lagyan, sir, ng isa pong column doon, sir, sa katabi ng time ng noted by ng school head para every day po, kung every day po sila mag-time out po, sir, ng 2 hours po na magkakagig sila, sir, ng ancillary tasks sa outside the school. Kim. Noted Hello, po ng Kim. school head o hindi? Kim, may nakalagay kasi sa DepEd Memo 53 na walang dagdag bawas doon sa mga forms. So, ibig sabihin, as Okay. is yun. So, gagawa na lang kayo sa school nyo ng mechanism nga. Like for example, there is still a logbook while the time in time out is recorded in you are not, again, the school is not limited simply because there is a biometric from Project Kamsur na hindi na po kayo allowed mag-record ng inyo pong time in time out. You are still required or not required, you are still allowed to record time in time out. Pwede pa rin po kayong may logbook para i-reflect yung kada time inyo at time out doon. Kasi kung minsan walang kuryente, so meron pa rin po kayo doon na logbook. And then, doon sa remark nyo, di ba, lalabas kayo 3 o'clock na. Doon sa remark po, ilalagay nyo 2 hours TRA outside. O mga ganoon lang. And then, susumadahin lang yun ng buong taon, buong buwan na TRA outside. Paano yun na nga, yung pinirmahan na lang nila doon sa form. Okay po. Okay. Thank you, sir. Good afternoon po, Sir Bob. Ma'am Susan, yes po. Mr. Miro po. Sir Miro. Yes, Sir Miro. Ay, thank you po. Thank you for this opportunity. Itong sumbong sa kuya, nakabot na pa 7 to 5. Ano po ang ruling na napasala ako? Ano po, sir, medyo putol-putol. Merong nagsasalita kasi. Okay. Mamaya ka na, Ma'am Susan. Sir Miro muna. For clarification lang po kasi, di ba, natawag pansin yung pangalan ko, na-call yung attention ko, dahil nag-implement ako ng 7 a.m. to 5. Ano po ang, kumbaga, ano ang ruling na mali yung implementation ko, samantalang, nagpa-follow lang naman ako nung policy. Sige, si Sir Miro na rin kasi nag-brought ng di ba, ng kanyang issue. Sinabi niya na he was called by the central office. Actually, there is a parent central office telling the central office that there is a certain school in Camarines Sur who is offering from 6 a.m. ba yun, Sir Miro? 7 po, 7. Yun, Sir Miro. 7 po. From 7 ang report doon 7 a.m. to 5 p.m. Pero ang pasok niyo is, di ba? Mula alas 11, alas 7 hanggang alas 12. Ganoon yun, Hindi po, hanggang 12:30 lang po. Alas 7 hanggang 11:30. Then 12 to 4:30. Di ba? So, ilang oras yun, sir, nagugugulin? Bali kung kung tuloy-tuloy, hindi mag-ano nung 6 hours na yung para sa actual teaching, talagang lampas yun ng 10 hours. Pero kung mayroon naman nakahati naman yung mga time ng mga bata, nakahati naman yung time ng mga teacher, bali yung actual teaching ng teacher ay 6 hours lang. Then yung mga bata naman, alam natin na we always find way para sila ma-relax. Kung hindi naman talaga yung nangyayari kung hindi natin bibigyan ng pagkakataon na makarelax yung mga bata. Sir, di ba gusto
natin, tingnan nyo rin kasi sir, biruin nyo 8 oras ang bata nag-aano to, kung ano ang absorptive capacity pa ng mga bata tungkol dyan. Di ba? Kung yun ang Bali, ipapakita nyong schedule sa kanila, 8 oras, Bali, tapos sir, sir? Bali, may follow lang naman yung policy kasi mayroon nga yung ibinigay na schedule na ni DepEd na yung yung binigay na schedule ni DepEd po 4:45 pa yung uwian, ako 4:30 lang. Saka sir, hindi naman yun dun sa timing, yung ang inaano ko lang, mali ba yung uwi ng mga bata ng 5 o'clock? Anong tawag dito, sir? Sir, tingnan nyo kasi sir yung scheduling. Di ba may nakalagay doon? 45, 50, 55 minutes. Correct. To 1 hour. Yes. Di ba? Yun yung nakaano doon. May 45, may 50, may 55, may 1 hour. You can choose there. Now, tingnan din po ninyo ang balanse ng mga bagay-bagay. Kasi po, kahit po doon sinabi natin, nakikita doon yung teachers, okay. Pero yun naman pong mga oras ang para sa mga bata ang overload. Ngayon, kung pipili kayo ng 1 hour every subject, i-multiply nyo na lang po kasi elementary, madaling yutin yan. I-multiply nyo na lang po ang 8 subjects times 1 hour, that is 8 hours na nagugugulin ng mga bata. And yun na nga, yung absorptive capacity nila para matuto, yun ay kino-consider din po natin. That is why po, meron kayong mga on sa DepEd Order number 12 ba yun, Series 2024 on the matatag curriculum implementation, na kung saan titingnan nyo pa rin po, kung titingnan nyo pa rin, sir, kung ang applicable pa din ba sa klase ninyo yung 45, yung 50, or yung 60 minutes. Kasi titingnan ninyo, ang tinitingnan lang po natin doon, you do not violate existing policies on time. Kasi kung ang time nyo, tigos sa 10 oras, hindi ka mo po magbabalulate niyan, di ba? Di kayo magbabalulate niyan kasi sabi naman po sa atin, minimum. You reach the minimum, you can add it and there is no maximum. Ang problema, titingnan nyo po yung absorptive capacity nga ng mga bata na kung saan kaya nilang ma-absorb ang ituturo natin sa loob ng isang araw na 8 oras silang nakatunganga sa atin at nag-aaral. So yun po yung mga i-consider po natin. That's why, doon sa DepEd Order number 12, Series 2024, meron po kayo doon mga option na pumili kung ano ang pwede at applicable sa konteksto ng mga paaralan po natin. Actually, sir, may mga vacant. Ngayon, sasabihin nyo, anong problema? So ngayon, kaya nga, sir, ngayon na nag-arise na nga, sir, yung problema, di po ba? Kayo na po nagsabi na mayroon nang nagre-reklamo ngayon. Since meron na pong nagre-reklamo ngayon, you have now to adjust. Tama pa ba at kailangan pa ba na ganun na schedule? Simple na sunod yung sa teacher, pero yung sa mga bata naman, grabe na yung yung loading. Yun po sir ang mga i-considered po na. Yung mga nakikinig dito sa atin di ba pinapapili kayo, pwede kayong mag 1 hour. So pag nag 1 hour po kayo, automatic 8 subjects, 8 hours na po yung mga bata nun. Magka-class advice, kung 1:1 ang ratio ng school natin, 1:1. Ibig sabihin, 1 teacher, 1 section. So 8 hours na yon. Magka-class advisory pa, 9 hours na yung teacher. Tingnan nyo, mag-TTRA pa. So 11 hours na sila na nasa classroom na nagtuturo. Tingnan niyo po ang mga welfare, hindi lang ng teacher, pati po ng mga estudyante natin. Yun ang gusto kong ipaabot sa atin doon sa sinasabi ni Sir Miro, na okay nga, wala pong policy tayo na nagsasabi kung hanggang saan ang maximum, pero may minimum po tayo na hindi dapat bumaba doon. But we have to look into the absorbing capacity ng mga bata kung hanggang saan sila kaya nila yon. And kung tayo nga binigyan ng 360 dahil pagod na ang teacher sa katuturo, i-consider nyo rin po yung pag-absorb ng mga bata. Nag-a-absorb na sila, gagalaw pa sila, mag-iisip pa sila, and
manlilinis pa sila ng kung ano-ano sa bahay nila. Yung mga ganoon po, let us consider all of this when preparing the class program. Again, kung wala po kayong nababiolate na DepEd order sa 45 minutes na pagbigay nyo ng oras na magtototal ang 8 hours na ang 8 subjects ng 360 sa kada araw, wala po kayong binabiolate na batas, then ipaglaban nyo ang inyo pong loading. Kasi wala naman po kayong na-violate na policy. Apo, sige. Sana malinaw po iyan sa atin. Okay. Sir Vogs, I think Okay, so it's so sad to cut you all. enjoy na tayo masyado. But we will have to continue our orientation this afternoon at 1 o'clock. Pero lesser na dun sa mga questions like yung mga tinatakil ngayon ni Sir Vogs, and we will have to go on with our issue on the project course. So yung iba na hindi ko na po masasagot, I think that was already addressed by our legal officer, Sir Vogs. Sir Vogs, thank you very much. Sir Ping. Yes, sir. Sir Ping, close ko Yes, lang sir. again, sa program ng DepEd Kamsor, yung Kamsor ni Sir Ping ay wala naman po yan na magiging epekto sa 6 hours saka 2 hours natin. So kayo na lang po nila Sir Ping sa pag-program ang maglagay kung saan magsuswak yung 6 hours nyo. Kayo Yes. ba ay nag-shifting? So mag 6 to 12, 12 to 6, yung mga ganoon. Nasa sa inyo na po yan. So long ang concern ko lang, yung ating pong mga teacher, ay wag naman po natin masyadong parusahan simply dahil merong ganitong policy. Let the 6 hours be 6 hours and the 2 hours be 2 hours inside or outside of the school. Yun lamang po ang pakiusap Anyway, natin. sabi sa ko nga ating kanina, pong mga Sir Vogs, student flexible ang ating system. They can do their own scheduling based on the class program approved. So yun na po magiging basehan nila at yun din ang kanila ilalagay dun sa Project Council. Even without our yung mga tawag natin dito, mga entrada namin sa IT, hindi nyo na naman kailangan talaga kami. So you yourselves can do the adjustment of the time of your teachers or non-teaching in your respective school. So we'll have to go back at 1 o'clock. Ano po, thank you very much for listening, and we'll continue this at exactly 1 o'clock. So have a nice lunch to all of us. Thank you. Thank you, Sir Bo. Thank you, Sir Ping. Sir Vogs. Salamat po.